Pakinggan po ninyo, pakinggan po natin itong pahayag at reaksyon ni Senador Ping Lacson, Chairman ng Blue Ribbon Committee, Senate President pro tempore ng Senado nga po, at dating pulis, dating Director General, matagal na investigador sa kapulisan. Tingnan niyo yung kanyang pananaw dito sa pumutok na balitang 18 mga dating Marines na nagsalita na bitbit ng isang abogado sa press conference. Tingnan niyo yung kanyang pananaw dito. David, ako kasi pag merong information in my previous life, this is how I treat any information that comes to my attention. First, yung ano ba yung credibility ng source? And second, ano yung reliability ng information itself? Dalawa yun eh. Kasi kung polluted yung source, it follows. Ito yung sinusunod natin na meron tayong A1, A2, B1, B2, di ba? Yung rating, yung classification ng intelligence information. Kaya bakit putol yung ulo? So, may mga portions doon na pwede na sabihin credible, pero may mga questionable. Number one, sinabi nila 805 billion yung napunta, yung pinamahagi o napunta kay Congressman Saldico. Well, from 2023 to 2025, ang total amount ng flood control projects, 1.13 trillion. So kung ang napunta kay Congressman Saldico allegedly 805, that's at least 70% of the total appropriations for the same period sa flood control projects. So puro ghost na yung nandun. Saan manggagaling yung napunta kay Bernardo? Saan ang napunta kay Alcantara? Sobra computation. That's my first observation. Second, as we speak, sumulat na ako sa Philippine Navy, Philippine Army, to conduct record check and background investigation on the 18 Philippine Navy and Army personnel. Ang initial information, hindi, wala pa, sumulat ako. At saka sa LTO. No? May initial information from the Philippine Navy na yung iba dishonorably discharged. A number of them were never members of the Philippine Navy. So doon pa lang, makukwestiyon natin yung credibility ng source. If true, kasi media lang ito. That's why I'm formalizing it by way of an official letter to the Armed Forces of the Philippines, attention to the Philippine Navy and Philippine Army. Tama po bang paharapin sila dito, sir, sa isang inquiry? Well, after all the verification, evaluation, then probably, yes. And ito pa isang observation. The timing, parang nakatiming to, bakit yung ICC ngayon na nakapokus? Ang pinoproject doon is napaka-corrupt ng ICC, di ba? Dahil nilagyan ng $2 million allegedly through former Senator Trillanes. Another one, timing nila, bisperas noong Trillion March, yung 40th anniversary ng EDSA. Another observation, parang kung gano'n ang mga pinagbibigyan, parang kulang yung listahan. Timing is suspect. Yeah, kasi timing ng ICC confirmation of charges, ang timing din, yung ngayon, February 25, yung EDSA, 40th anniversary ng EDSA. So ano yung, sa akin kung ako yung mukhang merong political color, not just political color, mukhang merong destabilization na aspect. Naloko na. Ayun na. Si Lacson yan eh. Sa kanya daw tingin, destabilization aspect. Dahil nga ho, sabay-sabay. Mainit yung pre-trial laban kay Duterte at ibang mga kasamahan sa ICC. Yung anniversary nga kamakalawa ng People Power 40 years anniversary. Tapos sinabi dating mga Marines, ayun pala, inisaling report, hindi naman mga Marines. Saan galing yung mga taong yan? Sabi nila, yung 18 yun, ang dalawa daw ay dating Army. Pero sabi ni Ping Lacson, sa initial information nila, hindi lahat Marines, hindi lahat sundalo. Saan galing yan? Attorney Balikod, marami kang dapat ipaliwanag dito at kung sino man ang mga director at producer nitong inyong ginawang press conference. Pag dinala sa korte ito, malabo pa sa sabaw ng pusit na mapapatunayan.
Kaya pala dinaan nyo sa press conference, social media lang at saka media. Parang tama yung sinabi ng marami, for publicity only, for destabilization, sabi ni Lacson, baka daw ganun. Personal niyang opinion. Ay ako, may opinion din yan. Malamang, magkakadugtong talaga. Kasi, people power ang gusto nila, walang nangyari. Marcos resign, wala rin nangyari. Nag-file ng impeachment, hindi nga sila tinanggap kasi wala naman nag-endorse kahit isang congressman sa impeachment ng anti-Marcos, lalo na yung DDS. Yung ibang impeachment tinanggap kasi dumaan sa proseso, meron nag-endorse. Ay yung ginawa ng mga anti-Duterte, yung pro-Duterte, anti-Marcos na nag-file ng impeachment, wala nag-endorse kahit hindi tinanggap. Pinalabas lang dito tinanggap ng sekretary, wala doon. Wala talaga nag-endorse, pero tatanggapin yung garbage na dokumento yun. So lahat ng ginawa nila, walang nangyari. So ito yung pinakahuli o meron pa ba? Ngayon, pinagmamalaki nyo, meron daw susunod na 12 sundalo. Ay naku, dito sa bulyasong ito, hindi na yung papakita, baka hindi na lumabas yun. Tama na, sobra na. Maawa naman kayo sa mamamayang Pilipino. Hindi po nadagdagan ang pagkain sa hapagkainan ng mga Pilipino sa inyong mga ginagawa. Sinisikap ng Marcos administration pagandahin ang ekonomiya at magkatrabaho ang mga Pilipino. Di ba? Pero patuloy po nyo sinisira dahil sa interest nyo. Sa interest nyo, ulitin ko, sa aking personal na opinion. Gusto nyong palitan ng gobyernong ito at iupo si Sara Duterte. Nagdeklara na si Sara, tatakbo siya sa 2028, di maghintay na lang kayo. O baka naman tulad na sinabi ko dati, baka alam nyo mahina si Sara kaya gusto nyo agawin itong kapangyarihang ito para tuloy-tuloy na. Alam nyo mahirapan pa sa labanan kasi maraming Pilipinong butanteng matitino, gising na sa mga nangyayari, sawang-sawa na sa inyong mga ginagawa. Puro na lang kayo paninira, puro destabilization, puro pagpapabagsak. Pero hindi naman kayo tumutulong kung paano iangat ang buhay ng mahirap at walang trabaho. Ginagamit lang niyo ang kahirapan at kahinaan ng ibang mga Pilipino sa buong mundo kung meron kayong followers. Sa aking personal na opinion yan. Okay? Kadami-daming problema. Tumulong na lang kayo. 2 taon na lang, eleksyon na. 2 taon kalahati, bababa na ang Pangulo dahil tapos na ang kanyang term. Bakit pa hindi kayo makapaghintay sa tamang proseso na naaayon sa ating saligang batas? Ano yun? Political exercise. National at presidential election sa Mayo ng 2028. Yun po yun, kung hindi mababago ang saligang batas. Huwag niyo naman yung gawing huwag naman yung gawing walang alam ang Pilipino, nagkakamali kayo yan. Matitino ang mga Pilipino. Maginoo ang mga Pilipino. Sinisira lang ng mga makasarili. Personal interest, political interest. Dahil ang kailang paniniwala, mahina itong gobyernong ito, papalitan ng Vice President. Hindi yan katulad ng pagpapalit ng damit na pag pinawisan kayo, palit kayo ng damit, tapos na. Sa politika at posisyon sa gobyerno, lalo na presidente, dadaan kayo sa butas ng karayom at malabo pa sa sabaw ng pusit na inyong mapabagsak ang gobyerno kasi kaunti lang kayo.